proteksyon ka ba hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual? Ang habak de bala ay isang malakas sa proteksyon na nagbibigay ng kaligtasan sa katawan at espiritu. Gamit ang mga bibihirang pangkalikasang sangkap na pinagsama-sama ng 6 na antengeros sa Negros. Sa paniniwalang Pilipino, ang basyo ng bala, isa sa mga tinuturing na mabisang pangontra laban sa masamang nilalang, elemento, enerhiya, kahit na mga tao. Idagdag pa ang pagkokonsagra ng 6 na antingero mula sa Negros. Hindi lang ito laban sa espiritual na panganib kabayan, kundi laban ito sa negatibong enerhiya at masamang intensyon ng tao. Sa mundong puno ng galit, intriga at hindi may paliwanag na bigat, ang pinakamalaga ay ang paniniwala na hindi ka basta-basta matitinag. Habak de bala, hindi lang proteksyon, kundi simbolo ng lakas ng iyong spirito. Kung interesado ka kabayan, i-click lang ang yellow basket or visit ang shop ng Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Abdul. Walang eksaktong taon, probinsya ng Davao. Kabilaan ang putok ng mga baril. Umaalingaw-ngaw ang pagsabog. Maraming bangkay ang nagkalat sa daan. Maraming nawasak na ari-arian at tirahan. May mga kabataang naulila sa mga magulang at mga magulang na nawalan ng anak. Isa si Abel sa mga nakaligtas mula sa digmaan ng militar at ng rebeldeng nais ng kasarinlan. Nang mga panong ito 7 taong gulang pa lamang si Abel, ngunit nabalot na ng takot ang murang katawan. Dahil sa digmaan, nawalan ng matutuluyan at pagkain ang karamihan. Hindi rin alam ni Abel kung ano ang nangyari sa mga magulang. Makalipas ang ilang taon, tuluyang humupa ang tensyon. Natigil man ang digmaan, ngunit hindi pa rin nawawala ang karahasan. Dahil dito, natutong makibagay sa mundong ginagalawan si Abel. Sumapi ito sa pangkat ng mga rebeldeng Moro. Ito lang ang naisip na paraan ng nooy 19 na taong gulang na binata. Upang makaligtas sa marahas na mundo na nilikha ng pamahalaang dapat pumuprotekta sa kanya. Lolo Agur, alis muna ako. Sasama kina Abdul para sa pagpapatrolya. Wika ni Abel. O sige Abel, mag-iingat kayo. Naway patnubayan kayo ni Allah. Hindi makapaniwala ang matandang si Agur na lumaking matatag at malakas ang pangangatawan ng batang minsan niyang napulot sa gilid ng daan. Halos wala ng buhay. Sobrang payat. Takot na takot. Malayong malayo sa itsura nito ngayon. Isang kinakatakutang mandirigma na maging ang mga kasama nitong rebelde hindi nangangahas na galitin si Abel. Halos hindi ngumingiti ang binata. Magsasalita lang ito kapag ang dalawang pinagkakatiwalaan ang kausap. Si Tandang Agur at ang kaibigan nitong si Mas Abdul. Madalas magkasama ang dalawa dahil simula nang dumating si Abdel sa kuta ng mga Moro, si Abdul na ang naging kaibigan at tinuring niyang kapatid. Hindi man ipinanganak na Muslim, ipinakita ni Abel ang kakaibang dedikasyon na lupigin ang puwersang militar sa lugar. Nakiisa din sa pakikipaglaban para sa inaasam na kalayaan. Si Tandang Agur ang nagsilbing guro ng binata. Tinuruan niya ito kung paanong magsulat, magbilang at magbasa. Ang tatay naman ni Abdul na si Mang Nur, ang nagsilbing guro nito sa Islam. Bukod sa relihiyon, tinuruan din ito si Abel kung paanong makipaglaban. Mula sa mano-mano, paghawak ng kutsilyo at paggamit ng baril. Kinakikitaan ng mataas na potensyal ang binata nang sumabak na ito sa pinakaunang misyon na sa edad 15. Nagawang patayin ni Abel ang isang pangkat ng sundalo.
Binubuo ito ng 7 katao at matataas ang kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit wala silang naging panama sa nooy binatilyong si Abel dahil mas kabisado nito ang kagubatan. Kakaiba din ang taglay na talino pagdating sa labanan. Ni hindi nagawa ng mga sundalong magpaputok ng mga sandata. Isa-isa na lang silang bumubulagta nang hindi nakikita ang kalaban. Dahil sa unang tagumpay, hinangaan at iginalang ito ng mga kasama, lingid sa kaalaman ng lahat, na bukod sa kaalaman sa pakikipaglaban, isang bertud ang pinagkaloob ni Masnur sa binata. Ito ang mutya ng palos. Mabuti na lang ikaw yung kasama ko at hindi si tatay. Kung nagkataon baka hindi na naman ako nakapuslit nito eh. Wika ni Abdul. Bakit naman? Saan ka ba pupunta? Gusto ko lang mag-ikot sa bayan. Sandali lang naman. Payagan mo na ako, Abel. Sige na. Yan ka na naman eh. Nakalimutan mo ba yung nangyari nung huli kang pumuslit? Kamunti ka na tayong mahuli ng mga sundalo dahil dala-dala mo yung baril mo. Nakalimutan ko lang yun. At isa pa nandiyan ka naman eh. Alam kong hindi mo ko papabayaan. Ay nako, yun na nga. Paano kung wala ako ng mga oras na yun? Paano kung hindi ako yung kasama mo? Di wala ka na siguro ngayon. Sige na, payagan mo na ako. Gusto ko lang bumili ng damit. Bumili. May pera ka ba? Oo naman. Nagdala talaga ako ng pera dahil alam ko ikaw yung makakasama ko sa pagpapatrolya ngayon. Kaya sige na, payagan mo na ako. Sige na nga, basta iwanan mo yung baril mo ha. Bilisan mo ha. Dali-daling iniwan ni Abdul ang baril. Tumakbo papunta sa pamilihan. Nanatili si Abel sa likod ng malaking puno habang pinagmamasdan ang kaibigan na nawiwili kakatingin ng mga paninda. Ngunit sa hindi kalayuan, napansin ni Abel ang grupo ng mga sundalo. Nagtatawanan ang mga ito habang pinaglalaroan ang isang matanda. Napako ang atensyon ng binata sa mga ito. Hanggang sa biglang sinampal ng isa sa mga sundalo ang matanda. Alam mo tanda, pwede ka naming patayin eh. Sasabihin namin kasapi ka ng rebeldeng Kilusana. Nakakaligtas na kami. Pero hindi muna namin gagawin yon. Gusto ko pa namin paglaruan. Hindi nagsasalita ang matanda dahil sa sobrang takot. Panay ang tingin sa isang sulok. Bagay na napansin ni Abel. Nanlaki ang mga mata ng binata. Isang dalaga ang nagtatago sa lugar kung saan nakatitig ang matanda. Sa kasamaang palad, napansin din ito ng isa sa mga sundalo. Sinundan ang tinitignan ng matanda. Nakita ang dalaga. Sa sobrang takot ay dali-daling tumakbo palayo. Kaso nga lang wala pa din itong nagawa. Naabutan pa rin siya ng isa sa mga sundalo. Kaya pala, may tinatago kang magandang hiyas. Mga kasama, mukhang swerte tayo ngayong araw ah. Ang ganda nito. Ang bango. Sa sobrang galit ni Abel, hindi na nito namalayang naglalakad na siya papunta sa grupo. Binunot ang kris. Walang pagdadalawang isip na pinutol ang kamay ng sundalong nakahawak sa dalaga. Napasigaw ito. Nakuha ang atensyon ng mga kasamahan. Pinagbabaril ng mga ito si Abel. Pero napakabilis ng kilos ng binata. Ang buong akala ng mga sundalo, nagawa nila itong patamaan. Ano, tinamaan niyo ba? Oh sir, tinamaan yun! Pag-uusap ng dalawang sundalo. Pero natigilan nang biglang magsalita si Abel mula sa likuran. Hawak nito ang kasama nila na pinutulan ng kamay. Oh, sinong tinitignan niyo dyan? Nandito ako. Wika ng binata habang nakadantay ang patalim sa leg ng kalaban. Walang pagdadalawang isip nitong ginilitan ng leeg ang hawak na sundalo. Muling pinagbabaril ng mga militarang binata.
Ngunit hindi pa rin nila ito tinatamaan. Dahil sa malalakas na putok ng baril, naagaw ang atensyon ni Abdul. Dali-daling bumalik sa kinaroroonan ni Abel. Pagdating sa lugar, nakita nito na wala na ang kaibigan. Tanging ang mga dalang baril lang ang naiwan doon. Gulat na gulat si Abdul. Pagtingin sa bandang malayo, nakikipagbuno ang binata sa dalawang sundalo. Tutulong na sana ito, kaso biglang pinigilan ni Abel. "Diyan ka lang, Abdul! Iligtas mo yung matanda pati yung apo! Dalhin mo sa ligtas na lugar!" Dali-daling kinuha ni Abdul ang dalawa. Dinala sa kagubatan. Alam ni Abel na darating ang mga kasama ng sundalo anumang oras, kaya naman tinapos na ang laban para makaalis sa lugar. Ni hindi man lang nakagante ang mga kalaban, isa-isa niyang pinugutan ng ulo ang mga sundalo. Mabilis sa tumakas. Pinuntahan nito si Abdul. Inayang umalis na sa lugar. Bakit ka nakipaglaban, Abel? Alam mong pinagbabawal ni Ama ang komprontasyon, lalo na kung walang paintulot mula sa kanya. Hindi mo ko masisisi, Abdul. May dalawang buhay na nasa panganib. Hindi ako pwedeng tumunganga o manood na lang. Tatang, ayos lang po ba kayo? Kaya niyo bang maglakad? Medyo masakit lang ang katawan ko. Pero kaya ko pang maglakad. Maraming salamat, iho. Anong pangalan mo? Ako po si Abel. Tara, tumayo na po kayo. Pansamantala, doon muna kayo sa kampo. Siguradong hahanapin kayo ng mga sundalo eh. Sa oras na, makarating sa kanila ang nangyari dito. Ay, teka, sandali lang. Mga rebelde kayo. Bakit kayo bumaba sa baryo? Nga pala, ito ang aking apo, si Nurhaina. Ang kanyang ama isa ding rebelde, pero hindi namin alam kung buhay pa. Ikinagagalak ko po kayo makilala pero hindi ito ang tamang oras para mag-usap. Abdul, alalayan mo si Tatang Ismar. Kailangan nating makalis dito. Dali-daling umalis ang grupo sa lugar. Nang malapit na sila sa kuta, tinakpan ni Abel ang mga mata ng dalawang kasama. Hindi dapat malaman ng iba ang lokasyon ng kampo. Pasensya na kayo pero kailangan takpan ng mga mata nyo. Malapit na tayo sa kampo eh. Nag-iingat lang kami. Naiintindihan ko. Nurhaina, sumunod ka na lang sa gusto nilang mangyari. Huwag kang mag-alala. Kakampi natin sila. Hindi na nagsalita ang dalaga. Kusa nitong piniringan ng mata gamit ang telang ibinigay ni Abel. Pagdating sa kampo, agad silang sinalubong ng mga kasamahan. Dinala ni Abel ang dalawang panauhin sa kubo ni Masnur upang ipaliwanag ang nangyari. Nakipaglaban ka ng walang paintulot, Abel. Hindi ba't sinabihan na kita? Malinaw ang patakaran ko. Walang komprontasyon sa mga militar nang walang paintulot mula sa akin. Bakit ka sumaway? Patawad, Masnur, pero nasa panganib ang buhay ng dalawang to. Ginawa ko lang po yung alam kong tama. Magsasalita pa sana si Masnur, pero hindi na nito natuloy ang sasabihin. Biglang tumayo ang dalaga. Patawad po, Masnur. Kasalanan po namin. Huwag niyo pong sisihin si Abel. Anong pangalan mo, Iha? Ako po si Nurhaina, anak ni Abu Bakar. Namatay po ang aking ama habang pinagtatanggol ang kuta sa kabilang bayan. Abu Bakar. Ang tinutukoy mo ba si Commander Abu? Opo, Masnur, siya nga po. Matalik kong kaibigan ng iyong ama. At kayo naman po, Tatang. Kayo po ba ang ama ni Commander Abu? Ako nga, kinagagalak kitang makilala, Masnur. Akin ang karangalan. Abel, hindi mo ba alam kung sino mga taong iniligtas mo? Mula sila sa linya ng mga Abu Bakar, ang mga taong nagsimula ng himagsikan. Hindi nga ako nagkamali ng pagtanggap sa'yo. Patuloy mo lang na inaangat ang pangalan ng ating angkan. Anak mo ba ang binatang ito, Masnur? Walang duda, isa siyang mahusay na mandirigma. Masasabi kong mula kay ala ang kakayahan. Napakabilis kumilos at nagawa niyang patayin ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap.
Hindi ko anak si Abel. Isa siyang Kristiyano, ngunit ang kanyang puso ay para sa adhikain ng kilusan. Totoong pinagpala ni Allah ang kanyang pagkatao. Salamat, Mas Nur. Kung wala na po kayong sasabihin, kailangan ko na pong umalis. Sandali, dumito ka muna. Saluhan mo kami sa pananghalian. Paniguradong nagugutom na ang ating mga panauhin. Abdul, ihanda mo ang kabilang kubo at doon pansamantalang maninirahan si Nurhaina. Kayo naman po, Tatang Ismar, maaari kayo manatili sa aking kubo. Inihatid ni Abdul si Nurhaina sa kubo. Naiwan si Tatang Ismar at Abel kasama si Mas Nur. Maaari ba kitang kausapin sandali, Abel? May mahalagang bagay akong kailangang sabihin. Walang pagdadalawang isip na pumasok si Abel sa silid ni Nur at dito ay nalaman niya ang katotohanan. Mahusay ang ginawa mo. Alam mo ba, yung dalawang panauhin natin, mga traidor. Teka, traidor? Akala ko anak siya ng commander. Tama ka. Anak siya ni Commander Abu na siya mismong naging dahilan kung bakit naubos ang halos kalahati ng ating mga kasama. Sila ang nagturo ng lokasyon sa kabilang kampo at hindi rin malayo na ganun din ang mangyari sa lugar na ito. Patawad po, Mas Nur. Nagdala ko ng kapamakan sa kampo. Hindi, Abel. Dinala mo ang tagumpay sa kampo. Hawak na natin ang espiya ng militar at ngayon, wala silang paraan para matuntun tayo. Kung ganun nga nangyari kanina, Palabas lang ng mga militar, Abel. palabas. Napatay ko ang 3 sa kanila. Ganun ba sila kadesperadong malaman yung kinaroroonan natin? Handa nilang isakripisyo yung mga kasama nila? Hindi mo alam ang takbo ng utak ng mga militar, Abel. Ngayong alam mo na ang tungkol sa mga panauhin natin. Mag-iingat ka. Maliwanag po, Mas Nur. Kung wala na po kayong sasabihin, mauna na po ako. Ilang araw din nilang inobserbahan ang mga panauhin. Wala naman silang nakitang kakaiba. Hindi basta nagtiwala si Abel, lalo pa nang malaman niya ang katotohanan. Hanggang isang araw, ipinatawag ni Nur si Abel dahil kailangan ng umalis ng 2 panauhin at siya ang naatasan na maghatid sa mga ito sa kapatagan. Pumayag ang binata, ngunit nagbitiw ito ng salita sa pinuno. Sa oras na may mangyaring hindi maganda sa daan, pasensya na, Mas Nur, pero hindi ako magdadalawang isip na patayin ang 2 yan. Gawin mo ang nararapat, Abel. Sige na, lumakad na kayo bago pa tuluyang magdilim. Pag-uusap ng 2. Gaya ng dati, silang 2 ni Abdul ang magkasamang naghatid ng mga panauhin pababa sa kabayanan. Habang nasa daan, hindi inalis ni Abel ang kamay sa kanyang kris. Iba ang pakiramdam ng binata. Alam niyang may nakaabang na panganib. Abdul, kaibigan. Sandali lang. Maaari ka bang bumalik sa kampo? Nakalimutan ko yung baril ko eh. Hindi pa naman tayo nakakalayo. Aantayin ka na lang namin dito. Wika ni Abel. Kagad namang sumunod si Abdul. Ngunit lingid sa kalaman nito, iniligtas ng kaibigan ang kanyang buhay. Naramdaman na ni Abel ang presensya ng mga kalaban sa paligid. Hindi siya makakakilos ng maayos kung meron pang poprotektahan. Hinarap ni Abel si Tandang Ismar at kinausap. Alam ko ang totoo niyong hangarin kaya pasensya na. Matalas ang pang-amoy ko sa ganitong bagay. Hindi niyo ako malilin lang, kaya magsalita ka na, Tanda. Ano bang sinasabi mo, iho? Hindi ko alam ang gusto mong iparating. Huwag ka na magmaang-maangan. Simula pa lang, alam na ni Mas Nur na kayo ang mga espiya at lahat ng mga ito ay patibong. Totoo nga ang sinabi nila. Matinik ka nga. May kakaibang talas ng isipan. Totoo din ang sinabi mo. Mga espiya nga kami ng militar at ikaw lang ang pakay namin dahil malaking banta ka para sa militar.
Paano mo nagawang traidorin ang sarili mong lahi? Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Ginawa lang namin ang tama. Gusto namin ang kapayapaan. Ano ang pinangako sa inyo ng militar? Katahimikan? Hindi mangyayari yun. Hindi kailanman tutupad sa pangako ang mga militar. Mali ka. Mangyayari ang pinangako ng pamahalaan sa amin sa oras na mahuli ka nila ng buhay. Naglabasan ang mga militar sa paligid. Sa tansya ni Abel, mahigit 10 ang mga ito. At kagaya ng pinangako kay Masnur, inuna niyang patayin si Ismar at Nurhaina. Walang pagdadalawang isip na ginilitan ng leeg ang mga ito. Pagkatapos ay hinarap ang mga militar. Sa kabila ng dalang mga armas, ni isa sa mga bala nila walang tumama sa binata. Nagmistula itong palos. Dumudulas lang sa katawan ang mga bala. Napakabilis itong kumilos. Nasaksihan ng mga militarang rason kung bakit kinakatakutan ng binata pagdating sa labanan. Hindi umubra sa kanya ang mga modernong baril na mga sundalo. Paunti-unti naubos ang kanilang hanay, kaya nagpasya ang ilan sa kanila na umatras. Ngunit hindi pa rin nakaligtas kay Abel. Hinabol sila ng binata at pinagpapatay. Matapos ng laban, sakalang lumabas si Abdul. Hindi to makapaniwalang nagawang ubusin ni Abel ang pangkat ng mga sundalo. Kailangan na nating bumalik sa kuta, Abel. Dapat malaman ni tatay ang nangyari dito. Hindi, Abdul. Malalagay sa panganib ang buong kuta. Kapag bumalik tayo doon, patuloy tayo maglalakad papunta sa kabayanan. Pero delikado, Abel. Wala tayong mga kasama. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman tayo makikipaglaban. Hayaan mo lang ako sa gagawin ko. Manood ka lang sa sulok. Ano bang balak mo, Abel? Malalaman mo mamaya pagdating natin dun. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Pagkarating sa bayan, punterya ng binata ang kuta ng mga sundalo. Pinigilan nito ni Abdul dahil napakaraming kalaban sa lugar na yun. Kamatayan ang gagawin nito. Nasisiraan ka na ba ng bait, Abel? Mamamatay ka kapag sinugod mong mag-isa yung himpilan nila. Alam ko, pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi lang naman para sa akin ang gagawin ko, kundi para sa ating samahan. Bumalik ka kay Masnur at sabihin ang gagawin ko. Hindi, Abel. Hindi ako alis dito nang hindi kita kasama. Kung ganon, sige, mag-antay ka dito. Mag-isa akong papasok sa kuta. Mabuti kang nandito ka para merong magdadala ng bangkay ko pabalik sa kuta. Hindi na nagawang pigilan ni Abdul ang kasama. Pagdating pa lang nito sa mismong pasukan, 2 sundalo na ang napabagsak ni Abel. Padilim na ng mga sandaling iyon, kaya hindi na halos makita ang nangyayari. Ilang minuto pa ang nakalipas. Sunod-sunod na putok ng baril. Mga sigawan at kalabog ang narinig ni Abdul. May ilang sundalong tumakbo palabas ng kampo, pero hindi na ito nakakaabot ng buhay sa labas. Nilalaslas ang kanilang mga leeg. Patuloy ang kaguluhan hanggang sa malakas sa pagsabog ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito, mahabang sipol mula sa kalangitan na sinundan ng malakas na dagundong, mga bombang ibinagsak ng eroplano. Nanlaki mga mata ni Abdul. Hindi nito akalain na bubombahin ng militar ang sarili nitong kampo kasama si Abel. Matapos ang kaganapan, bumalik si Abdul sa kuta. Ibinalita ang nangyari. Hindi naniniwala si Masnur sa sinabi nito, kaya siya mismo ang bumaba sa bayan upang tignan. Hanggat wala akong nakikitang bangkay ni Abel, hindi ako maniniwalang patay na ang kaibigan mo. Ganon din naman ako, tay, pero wala na siya. Hindi na siya nakabalik sa kinaroroonan ko. Magtiwala ka sa akin, Abdul. Buhay pa ang kaibigan mo. Kung nasaan man siya ngayon, alam kong masaya na siya. Halika na. Umuwi na tayo. Hindi na muling nakita si Abel sa lugar.
Ilang taon nang nakalipas, tuluyang nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang bayan. May ilan sa mga rebelde na nagkaroon ng pagkakataong kilalanin bilang opisyal ng sandatang lakas ng Moro kasama ang grupo ni Masnur sa mga yon. Kaso nga lang, hindi na nila muling nakita pa si Abel. Gayunpaman, patuloy na nabuhay ang kwento ng binata sa mga puso ng taong lubos na nakakakilala sa kanya. Isang mandirigma, isang malakas na tao, isang rebelde na nagtataglay ng makapangyarihan na tangan. Ang mutya ng Palos.